Noong bata pa kayo, kumakanta. Noong bata pa po ba kayo, pinangarap niyo na po ba talagang maging accountant? At kailan po pumasok sa isip niyo yung pagtuturo? Plano na noon pa po ba ito na plano o dumating lang habang nasa practice na kayo? Okay. Bata pa ako. Syempre hindi ko alam yung term na accountant, di ba? Kasi bata ka pa. Yes. Pero gusto kong makapagtrabaho sa accounting. Bata pa ako. Kasi yung nanay ko is, yung nanay ko kasi is a government employee. Nasa accounting office siya. And inuuwi niya yung mga malalaking worksheet. As in, inautan ko yun. Yung malalaking worksheet. Tapos ano siyang malaking calculator. At dahil doon, kaya ako gustong maging makapagtrabaho sa accounting. O siya, hindi ko nga alam yung accountant. Pero gusto ko na talaga na dapat nasa accounting ako paglaki ko kasi gusto ko makapindot-pindot ng mga calculator na yon. Kasi syempre bawal yun, di ba, sa nanay ko kasi masisira. Pero pag hindi siya nakatingin, inuulit ko i-compute lahat ng ginawa niya kasi hindi ko alam. Wow! Oo! Kasi isip ko, pag-audit pala yung ginagawa ko, bata pa lang ako, di ba? Inuulit ko siya, bakit iba yung total? Auditor in the making. Di ba? Iba yung total ng nanay ko sa total ko pag ako yung pumipindot, di ba? Kasi super dami ng numbers, hindi ko naman siya naintindihan. Gusto ko lang pumindot ng calculator. So, bata pa ako, yun talaga yung gusto ko. Then, nalaman ko na lang na dapat pala accountancy yung course mo kapag gusto mo. And then, yung input naman ng lola ko, gusto niya makapagtrabaho ako sa bangko. Gusto niya teller ako. Oo. Kasi maganda daw yung uniform. Oo, maganda daw yung uniform ng mga nasa bangko. Tapos, hindi nag-uuwi ng trabaho. Kasi sabi niya, hindi mo naman pwede uwi yung cash. Di ba? Yung pera sa bangko. Oo, tapos automatic, nagsasara yung bangko ng 3 or 5, ganyan. So, talaga, after nun, wala ka na daw trabaho, wala ka nang isipin sa bahay. So bata pa ako, pangarap ko na maging accounting graduate, ganon. So, yung pala, accountancy pala yon. So, kaya bata pa ako, gusto ko na yon. Tapos yung pagtuturo, actually, pagkapasa ko as a certified public accountant, nabigyan ako ng chance na maging accountant ng school kung saan ako nag-graduate. And syempre, mababa lang naman yung sweldo dito sa probinsya. Parang added income daw kung magtuturo ka. So, nakapagturo ako ng isang semester kasi nag-decide ako na hindi magturo after kasi hindi ako masaya. Oo, hindi ako naging masaya kasi yung self-fulfillment ko that time, hindi ko makuha sa teaching. Kasi wala akong ma-share. Unlike yung mga teacher ko dati, nung tinuturuan nila kami sa accountancy, ang dami nila sinashare na stories, ganyan. Ako wala akong ma-share sa estudyante ko. Sabi ko, hindi ito para sa akin. So, after nun, nag-design ako, then nag-private practice ako. Then, come pandemic time, bumalik ako ng Batangas, na-invite ulit ako na magturo. Doon masaya na ako. Ayan, nakita ko na yung passion ko sa pagtuturo. Kasi kahit papaano, may nasa-share na ako. Marami ka ng stories. Oo, marami na akong stories. Hindi na yung parang napaka-boring na puro tayo kung ano nakasulat sa libro, di ba? So parang sabi ko, dito ngayon, masaya ako. Unlike before, na parang hindi talaga teaching yung para sa akin. Ayun, kaya nagkaroon ako ng chance na magturo ulit. So, thank you pandemic. Dahil sa pandemic. Kasi never ko talaga na-imagine, kung hindi nagkaroon ng pandemic, never ko pang na-imagine yung nababalik ako ng Batangas. Nababalik ako ng probinsya. Parang ang feeling ko nasa Manila yung life ko. Hindi ako mabubuhay sa province, parang ganon. So, dahil nagka-pandemic, na-force akong bumalik ng Batangas. And then yun, nakapagturo ulit. So, happy na after. Dami talagang nagbago dahil sa pandemic. Parang yun lagi ang Oo. Common dito yung pandemic yung nagtutrigger ng mga changes. So, diba? Talagang may magandang bunga ang pandemic kahit paano. Oo, naging plantita ako during that time. Diba? Ito yung picture na to, Ma'am Santo. Ano yan? Sa school. Parang depends to ng mga estudyante.
O, diba? Ah, okay. Yes, successfully dependent. So may picture taking.